Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin Martires kumanta na. Si Ombudsman Martires kumanta na mga kababayan. OMG, lahat nagulat sa Ombudsman. Yan mga karibin natin patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw na tao. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, eto pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga mga kaubayan, nako, pagmamatigas ni Cebu Governor Gwen Garcia na manatili sa pwesto, binatikos ni Ombudsman Samuel Martires. Yan mga kaubayan, binatikos ni Ombudsman Samuel Martires ang pagmamatigas ni Cebu Governor Gwen Garcia na manatili sa kanyang pwesto sa kabila ng 6 na buwang preventive suspension laban sa kanya. Paano ka hindi magmamatigas kamping-kampi sa iyo yung presidente, no? Pinatawan ng Office of the Ombudsman si Garcia kaugnay sa pagbibigay ng gobernadora ng permit sa isang construction firm na wala umanong environment clearance. Pinagsorry ni Martires Garcia dahil sa malisyoso niyang pahayag na may kinalaman dito sa politika. Ito sa politika. Matatanda ang appointee ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ombudsman. Teka, ito talaga si Garcia. Bakit Duterte na naman ang sisisihin niya? For example ngayon, sige, sisihin mo ngayon si Martires kasi, di ba, appointed siya ni former President Duterte. How about kung ganito rin ang mangyari mga kababayan? Paano kung sisihin rin natin ang COMELEC? Si COMELEC Chairman George Garcia. Dahil appointed din naman siya ni President Bongbong Marcos Jr. Diba? Do you see the logic? Kung ano yung ginawa ni Garcia, ganun din ang gawin natin, di ba? Total, meron din namang bahid ng something wrong, di ba? Ang COMELEC. Which is, President Bongbong Marcos Jr. appoint COMELEC Chairman George Garcia. Wag ganun, Cebu Governor Gwen Garcia. Wag ganun, kasi mapipilitan din kaming mapipilitan kaming gumawa rin ng issue sa COMELEC. Di ba? Hindi ito issue. I mean, mapipilitan kaming tirahin ang COMELEC because he is appointed also of the president. Kasi ikaw, binibigyan mo ng issue yung pagiging appointed ni Martires, no, bilang ombudsman, no, at inappoint ni former President Duterte. Hindi naman pwede yon, di ba? Hindi lamang ito ang unang beses na nahaharap sa suspensyon si Garcia. Matatandaan ipinasuspindi rin siya, no, yan, ni Ombudsman Conchita Carpio Morales noong 2018. Hindi lang naman pala ito yung history mo, Gwen Garcia, di ba? Meron ka pa palang ibang history. Pero wag ganun, wag mong sisihin si former President Duterte. Nananahimik na nga yung tao, bakit isasangkot mo pa sa ikaw naman ang may gawa, di ba? Walang ganunan. It's not tama. No, walang politika diyan. Matrabaho lang kung baga, di ba? Ano po ang inyong masasabi diyan at ito? Ito ang sinasabi ko mga kababayan. Kaya malakas ang loob ni Cebu Governor Garcia kasi nga po the president is backing her, no? Suspended but still in favor, no? Suspendido na nga pero pinapaboran pa rin ng ating pangulo mga kababayan. Sabi po dito ng ni Holy March Panagiton, no? Sabi niya po, doesn't matter in the end, it's the people that will choose. Now, if they will choose these incompetent and corrupted politicians, then nothing will change. In fact, it might get worse. This factor, no, have been sitting for literal decades, and Cebu is still
has traffic problems, mga kababayan. Kita mo na yan, Gwen Garcia. Wala ka naman palang ginagawa na maganda sa Cebu City, pero bakit ganito ang nangyayari? You are still backed by the President, no? President Bongbong Marcos Jr. Alright. Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin. Ito, about na naman po sa utang. Marcos administration foreign loans, more than double in Q1 2025. Saan napunta mga kababayan, di ba? Ito real talk lang po tayo mga kababayan. Before the 2025 started, no? Meron na pong 2025 national budget, yung GAA, na controversial GAA na yan, no? Pero bakit doble ng utang sa Q1 pa lang? Nagtatanong lang tayo mga kababayan. Kasi the Q1, the quarter 1, the first quarter of the 2025 has been funded mga kababayan by 2025 national budget. And why it is being doubled, no, mga ka-review natin? Yung foreign loans, siyempre saan gagamitin yan? Budget din yan, di ba? Pagdating talaga sa pera mga kababayan, wala tayong walang lusot. Ito pong sabi ni Attorney Harry Roque. Congrats for another accomplishment under Bagong Pilipinas Marcos Jr. The Bangko Sentral ng Pilipinas approve $6.29 billion over 350 billion in process. Process past tense mga kabayan. Foreign borrowing by the Marcos administration in the first quarter of 2025. More than double last year's figure. Naramdaman ninyo ba itong 250 billion pesos na inutang from January 25 to March 25? Oo nga Saan ginamit yan? Yun yung tanong Where did you use the fund? Wherein all the projects of first quarter of 2025 has been funded already of the GAA. What the? Sana wag na lang kayong gumawa ng Wag na lang kayo gumawa ng 2025 or mga national budget, no? Wag na. Utang na lang tayo ng utang. Sige. Go. Ganun din naman Doble-doble pa. May budget na, may utang pa. Di, mangutang na lang tayo. Wala ng budget. Di ba? Para isa lang ang gastos. Hindi mahirapan ang mga Pilipino sa pagbabayad. Di ba? Nako naman. Ito. Pasadahan din po natin ito mga kababayan, no? Sabi po ni President, ewan ko lang baka budol na naman ito, Baka lang naman, no? Kasi nasanay na tayo dito kay President Bongbong Marcos Jr. Kabaliktaran ang nangyayari. Well, anyway, ito po ang balita mula po sa Radyo Pilipinas. Ipinangako ni President Bongbong Marcos Jr. na layunin niyang mapatayo ang subway train station na ayon sa punong ehekutibo ay magiging isang malaking tulong upang mabawasan ang suliranin ng mga Pilipino na nararanasang traffic sa bansa. Sabi niya po, bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. President Ferdinand R. Marcos Jr. during the Alyansa para sa Bagong Pilipinas rally sa Batangas City. Ay, nako. Alin bang mas mahirap mga kababayan, no? Yung 20 pesos na kilo ng bigas or etong subway bago matapos ang kanyang termino? Nako, pangako na naman ito. Paano ba yan? Rally yan di ba? Rally, ibig sabihin, campaign promise yan, mga kababayan. Pero hindi naman siya tumatakbo, yung mga yung mga kandidato. Pero, what I'm trying to point out here, mga karibin natin, sawa na po tayo sa mga mabubulaklak na mga pananalita, no? Na iba naman ang nangyayari sa katotoong buhay. Para kasing, di ba? If you're a politician like President Bongbong Marcos Jr., you are living in the majestic area, or I say majestic scene, di ba? Yung eksenang talagang punong-puno ng mahika, di ba?
You are just only believing of what your head is saying, di ba? Kung anong sinasabi ng ulo mo, ng isip mo, yun talagang pinaniniwalaan mo. And you think that you made it, di ba? Pero wala, yun nga ang mabuti dyan eh, di ba? Wala namang masama sa mataas ang pangarap. But politicians are different, mga kabayan. If you have to promise, you have to make it, no? Bakit? Kasi yun po ang pinagbabasihan ng taong bayan para iboto ka. Now, if you're always lying to the public, no? Saan natin makikita ang public trust? Di ba? If what you are saying is always contrary to the reality, wala tayong mapapala dyan, mga kababayan. So, ano po ang inyong opinion dito? Kaya ba? Kaya ba ito? Subway at the end of the term of President Bongbong Marcos Jr. Well, anyway, let's hope for the best, mga kababayan. Right? Okay, ito pa. Pasadahan po natin ito. Sa rollout po ng 20 pesos na kilo ng bigas program, ito po. Klaro yan ha. A promise fulfilled. Grabe naman yung nag-ano nito. Sino ba? Cebu ito. Cebu Provincial Capital. Bakit failed? Sa bagay, failed naman talaga, mga kababayan, no? Fulfilled, dapat yun eh. Pero bakit fulfilled? Nagpapahalata kayong hindi talaga kayo sang-ayon dito, ha? Yan o. 20 pesos ng bigas, meron na. PBBM, a promise fulfilled. Diba? Failed na failed, mga kababayan, ang 20 pesos na kilo ng bigas. Sa sobrang dami ng tao, parang wala yatang tao. I-zoom out natin, ha? Baka sabihin nyo, yan o. Fulfilled. Wala namang tao. Saan napunta yung mga tao? Dapat yung mga tao yung kinukunan ninyo eh. Siguro ko kulang po yung mga umattend dito, mga kababayan, no? Or kulang po yung mga bumili ng 20 pesos na kilo ng bigas. Anyway, what I'm trying to point out here, mga karibin natin, yung word, ito kasi nakaka sa kanilang tarpaulin, no? A promise fulfilled. Talagang failed na failed po, mga kababayan. Alright. Vice President Sara Duterte, no? Ito naman po ang kanyang sabi. Ganyan ang klase ng pamahalaan natin ngayon, pinaglalaroan nila ang mga mahihirap. Do you agree? Ako siguro, mga kababayan, mag-a-agree ako dito kay Vice President Sara Duterte. Bakit? No? Talaga naman pinahihirapan nila. Although ayuda looks like a big help to the ordinary Filipino, but it is really pahirap, no? Pinaglalaroan at pinahihirapan tayo. Bakit? Pinaglalaroan tayo sapagkat sa ayuda, mga kababayan, no? They really like ayuda. Bakit? Diyan po siguro kasi malaki ang kita nila eh. It's like a pork barrel 2.0, di ba? Yung ayuda na yan. Pinahihirapan tayo ang mga mahihirap, mga kababayan. Pinaglalaroan. No? Kasi instead na tulungan directly to what is the problem, no? To solve the problem, parang pinalalala pa nila. Tingnan nyo magi 3 years na po. Ayuda lang ng ayuda, mga kababayan, without any solving the real problem of the country. Kayong tatanungin ko, ang ayuda ba talaga ang solusyon para maibsan ang kahirapan ng Pilipinas? Sagutin nyo ng totoo. Wag plastic. No? Direct to the point. Kasi ako, mga kababayan, I believe that it is not the solution to become a progressive country. No? Hindi po solusyon ng ayuda. Bagkus ito po ay pahirap at pinaglalaroan ninyo lamang ang aming mga damdamin. sorry, nadadala na tayo sa pag-emotional, no, mga kababayan. Pero ganun talagang buhay, no? The emotion is always being considered in anything that you are going to decide. Ganun din ang ating presidente, mga kababayan. Sana, at especially the House of Representatives, no, nung speaker natin. Sana magbago na kayo, hoy.
Ito mga karibin natin, panoorin po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Office of the Ombudsman, kumilos na. Kasalukuyang gobernador ng Cebu na si Gwen Garcia, sinuspende na umano ng Ombudsman. Totoo kaya ito mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, kakapasok lang na balita na kumakalat ngayon online. Ayon sa konfirmadong balita na inilabas online ni Archlight News sa kanyang official Facebook page, and I quote, Gwen Garcia, sinuspende umano ng Ombudsman issue ng illegal permit sa gitna ng halalan. Sinabi sa isang kumakalat na dokumento na umano'y galing sa Office of the Ombudsman na ipinatutupad ang preventive suspension laban kay Cebu Governor Gwendolyn Gwen Garcia may ilang araw bago ang halalan sa Mayo 12. Ayon pa sa ulat, nahaharap si Garcia sa mga kasong grave abuse of authority, gross misconduct and negligence, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the best interests of the service. Kaugnay ito ng pagpapalabas niya ng special permit sa Shalom Construction Incorporated noong Mayo 2024 na So yun nga mga kabayan, no? Maebidensya po ang ombudsman that this governor is doing something wrong, no? Pero why is that President Bongbong Marcos Jr. said, no? That bigyan daw ng due process itong si Governor Garcia, mga kabayan. Bakit kinakampihan ng isang pangulo, no, ang isang politiko na gumagawa ng kabulastugan sa gobyerno? Bakit ganon? Is the president tolerating na ganito ang mangyari? Ganito ang mangyari sa ating gobyerno? Diba? Tinotolerate ba ng ating presidente ang mga ganitong gawain? Kapag totoo yan, baka maniwala na ako doon sa isang post na the president is embracing, no, the corruption. Instead of fighting the corruption, the president is embracing the corruption, mga kababayan. And maybe if you embrace something like this, maybe you are one of them, mga kababayan. I'm not saying that the president is one of them, but diba, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Parang ganun, diba, ang lumalabas dito. If the president is protecting this kind of politician, ano ang iisipin ng taong bayan? Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion, mga karibin natin? I-comment nyo naman po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion at reaksyon. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw na tao.